Paano nga ba mas kikita ang isang rookie sa NBA ngayon kaysa sa isang 5-time NBA champion sa buong karera niya? Welcome sa mundo ng modernong sports economics. Pag-usapan natin si Ron Harper at ang anak niyang si Dylan at kung paanong ang mga numero ay nagkukwento ng isang kamangha-manghang kwento ng henerasyon. Si Ron Harper ay naglaro ng 15 seasons sa NBA mula 1986 hanggang 2001. Kilala sa kanyang versatility at depensa, naging mahalagang bahagi siya ng 5 championship. 3 kasama ang Chicago Bulls nina Michael Jordan at Scottie Pippen at 2 kasama ang Los Angeles Lakers nina Shaquille O'Neal at Kobe Bryant. Sa kabuuan ng kanyang karera, kumita si Harper ng humigit kumulang $35 million. Malaki na yon noong panahon niya, pero kung ikukumpara sa kita ng mga manlalaro ngayon, maliit na halaga ito. Si Harper ay 8th overall pick sa 1986 NBA Draft at nag-average ng higit 20 puntos kada laro sa kanyang mga unang taon sa Cleveland Cavaliers. Ganun na rin sa LA Clippers bago siya naging defensive specialist sa sistema ni Phil Jackson. Fast forward sa taong 2025 at ngayon, ang anak ni Ron na si Dylan Harper ay gumagawa na rin ng sarili niyang pangalan. Matapos ang standout na karera sa high school at college, ngayon ay papasok na siya sa NBA at pipirma ng rookie contract na nagkakahalaga ng $56 million sa loob ng 4 lamang na taon. 21 million na mas malaki kaysa sa kinita ng ama niya sa buong karera. Sa edad 19, kikita na si Dylan ng mas malaki sa isang taon kaysa sa mga buong kontrata ng tatay niya noon. Alam mo ba na si Dylan Harper ay top recruit sa high school class ng 2024 at pinili niyang maglaro para sa Rutgers. Kahit hindi ito kilalang basketball school, ang kanyang laro ay kinukumpare kay James Harden at Jalen Brunson dahil sa galing niyang magpasa, pumuntos at magkontrol ng opensa. Noong panahon ni Ron Harper, mataas na rin ang sweldo ng mga NBA players pero wala ito sa level ng mga kontrata ngayon. Dahil sa paglaki ng kita ng liga mula sa TV deals, endorsements at international exposure, tumaas ng husto ang salary cap. Halimbawa, ang number 1 pick noong 1996 ay kumikita ng halos $3 million kada taon. Ngayon, ang isang top 5 pick ay pwedeng kumita ng $12 to $14 million kada taon. At mas malaki pa kung isasama ang mga bonuses at incentives. Ang kwento ng pamilyang Harper ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa legacy, sa pagbabago ng panahon at sa mga bagong oportunidad. Si Ron Harper ay naglatag ng pundasyon sa pamamagitan ng dedikasyon, sakripisyo at championship rings. Si Dylan Harper naman ngayon ang may plataporma, talento at kita para ituloy at higitan pa ang iniwang pamana ng kanyang ama. Mula sa $35 million sa loob ng 15 taon hanggang sa $56 million bago pa makalaro ng 82 games, yan ang kwento ng mag-amang Harper. Isang tunay na patunay kung gaano nakalayo ang nararating ng NBA. Ano sa tingin nyo? Malalampasan ba ni Dylan ang legacy ng kanyang ama? Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa mas marami pang NBA stories at kwento ng henerasyon. Sana'y nagustuhan nyo ang bagong video natin na ito at para lagi kayong updated sa mga latest upload natin, huwag kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at i-hit ang bell button para nanonotify kayo kapag meron tayong bagong video na dapat panoorin. Huwag nyo rin kalimutan na i-like ang ating video at tara mag-usap tayo dun sa comment section kung ano bang masasabi nyo dito sa bagong video na pinanood natin na to. You can follow us sa ating TikTok para updated din kayo sa mga video na ina-upload natin doon. Ganoon na rin sa ating Facebook page para namang updated kayo sa mga latest design ng mga shirts natin. So yun lang, muli maraming salamat sa pagsama sa amin at maraming salamat sa panonood.